Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, ito ang sinasabi ng Panginoon, hindi magluluwat, ang kagubatan ay magiging bukirin at ang bukirin ay magiging kagubatan. Sa panahong iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa ng isang aklat at makakakita ang mga bulag. Ang mababang loob ay muling liligaya sa piling ng Panginoon at pupurihin ng mga dukha ang banal ng Israel, sapagkat ang malupit at mapang-upsala ay mawawala na. Gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan. Lilipulin ng Panginoon ang lahat ng naninirang puri, mga sinungaling na saksi, at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na tumubos kay Abraham tungkol sa sambahayan ni Jacob. Mula ngayon, ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man. Kung makita ng kanyang mga anak ang ating mga ginawa, iingatan nilang banal ang aking pangalan. Igagalang nila ang itinatanging banal ni Jacob at dadakilain ang Diyos ng Israel. Ang mga nalilihis sa katotohanan ay magtatamo ng kaunawaan. Ang mga matigas ang ulo ay tatanggap na ng pangaral. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ay, talagang naghahangad tayo ng pagbabago. Hindi dapat tayo makontento sa mga nangyayari sa atin ngayon. Ang mayaman ay patuloy na yumayaman. Dumadami ang mga mahihirap at mas nagiging mahirap pa. Sa ating politika, minamay-ari na ng mga political dynasties ang mga posisyon ng ating bansa. Patuloy ang pagkasira ng ating kalikasan at ang nakikinabang ay ang mga mayayaman na umaapak sa karapatan ng mga mahirap. Ganito na lang ba tayo? Hindi ba ito magbabago? Kung titingnan natin ang ating kalagayan, parang wala nang pagbabago. Hawak ng mga mayayaman, ng mga may kapangyarihan at ng mga taong walang paggalang sa ang karapatan ng mga mahirap at ng lahat. Ang kapulisan, ang korte, ang kongreso, ang mga businesses, ang gobyerno, hawak na ng mga iilan, ng mga makapangyarihan. Pero hindi. Mayroong Diyos. Ang Diyos na ito'y matuwid. Siya ay nababahala. Siya ay makapangyarihan. Huwag mawala ang pag-asa natin. Babaguhin niya ang ating kalagayan. Maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat. Makakakita ang mga bulag. Ang malupit at mga mahilig sa kasamaan ay mawawala na. Lilipunin ng Panginoon ang mga sinungaling na saksi at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid. Huwag tayong mawala ng pag-asa ng pagbabago. Darating ang Diyos. Siya ang ating inaasahan kapag patuloy natin siyang dakilain
Ang mga nalilihis sa katotohanan ay magtatamo ng kaunlaran. At ang matitigas na ulo ay tatanggap ng pangaral. Ang panahon ng Adbyento ay panahon ng pag-asa. Hindi tayo umaasa dahil magaling tayo o malakas tayo. Umaasa tayo dahil sa gagawin ng Panginoong Diyos. Kaya pag-asa natin ay hindi nakasalalay sa mga kakayahan natin, kundi sa katapatan at pag-ibig ng Diyos na nagmamahal sa atin. Kung hindi tayo makontento sa mga pangyayari sa ating mundo ngayon, mas lalo na hindi nakokontento ang Diyos. Siya yata ang may likha ng mundo at ginawa niya itong mabuti at maganda. Siya yata ang may likha sa atin ng mga tao at ginawa tayo ang kawangis niya na tagapamahala sa lahat ng nilikha niya. Hindi niya pababayaan na basta-basta na lang mabulok ang kanyang ginawa. Ibinigay niya si Jesus upang tayo ay tubusin. Hindi mababaliwala ang pagkamatay ni Jesus. Dadating ang kaligtasan. Kaya itaas natin ang ating noo at asahan ang pagliligtas at pagpapanibago na dadalhin ng Diyos. Ito ay ang diwa ng Adbyento. Panginoong Hesus, ipakita mo ang iyong lakas sa iyong pagparito upang ang nagbabantang panganib dahil sa aming pagsuway, kami paginapatin mong palayain sa iyong pagliligtas sa amin. Panibaguhin mo ang aming kalagayan. Amen. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.